On this episode, we are talking about bullying. Something that we have both experienced. And we will also discuss online bashing. So, ano? Ha? Ano? No, no, no. Ginig ka hindi? Nanonood ka hindi? No. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up sesh na. Join lalo ng Chubik Club Room. At makipagbeklaan dito chiwara sa Bexters, the Mel. and Jonah Show. Yes. Talaga naman. Kamusta, Bex? Kaya pa ba? Viz. Charet. Ayan na nga mga Bex, nakikita nyo naman umulit po tayo ng outfit from the episode na Serena. Aha. Ang friend na naming Serena. Kasi hirap na po ako mag-change ng outfit. Ano ba nangyari, Bex? Ang nangyari kasi, ayan, mag-side chika lang tayo ng very light before we move forward sa ating fab na episode. Kasi may ngalay factor po tayo with the past week. Mhm. Tapos iniinda-inda ko lang siya, tapos nagpamasahe ako. So I think it gotten worse nung nagpamasahe ako. Kasi, Nabugi. oo, nabugbog siya. Mhm. Ganon. Nabugi Wonderland ng masahista. So, ang diagnosis ni Doc ay, ano ba to? Rotation cuff tendinitis. So, ibig po sabihin nun, yung tendons ng ating muscles from on this part, sa shoulder and arms, ay, nalamog. Charet! Pagoda. So, parang nirecommend ni Doc ay mga anti-inflammatory meds. Kasi nga sobrang tender niya. So, bawat galaw ko masakit siya. Ganon. So, kinakaya naman. Kinakaya naman, nakakarat nga. Charit. Charit lang. Nakakapag-Happy New Year pa din. Oo. Charit lang. Hindi po tayo nakapag-Happy New Year kasi masakit talaga siya. And it's been hard kasi whenever I sleep, yung pag naka-lie down ka sa kama, lumasakit siya. So, hindi siya masakit pag nakaupo lang ng ganito. Tolerable siya. Hindi siya yung parang talaga. Pero since nung umiinom naman ako ng gamot nung Friday, hindi na excruciating yung pain. Okay na siya ngayon. Excruciating! Ako Ano? naman, bini ang atake ko today. Charing. Oo. Binibinihan. So, pagpasensya nyo na po kung umulit tayo ng outfit for this episode. Kaya lang hindi nila napapansin masyado. Charing. Ayan. Syempre, Happy New Year pa din sa inyo mga Bex, no? At saka, welcome to episode 35. Akalain mo yun. Akalain mo, umabot na po kami ng 35 na Correct. episode for Bexters. And maraming salamat sa patuloy na mga sumusuporta sa aming show. At syempre, ito yung mga babatiin lang ako. Like kay Rika, hindi ko alam nakikinig pala si Rika sa Hi, atin. Rika! Hello, Ziz. Hindi ako malungkot, pagoda lang talaga ang ate mo. Na si Rika na jirits kay Anek. Kay Francine na. Charet. Kita ko yung mga tweets ni Sis. Oo. And of course, ang ating listener sa Oman, si Colleen. Hi, Colleen. Colleen and family. Siyempre, ngayon ko lang din nalaman na listener pala natin si Nestine. Hello, sis. Hi, Nestin. Oo. Namin siya, hindi ko siya classmate. Kabatch natin. Kabatch namin siya kasi ibang kanyang major. Join ba si ate? Journalism. Ayan, hello, sure. Zizams. Thank you so much for listening. Correct. Siyempre sa mga fanatics natin sa abroad, like si Pau, Mhm. sa US si Sheila, sa Ayan. US din yan, sa Canada si Jerome, Pero, sa Dubai si M. gusto ko yung kabisado mo sila. Oo, kasi nagme-message sila yung iba, tapos nagre-react sila. So maraming salamat. Yung nasa Dubai, kamusta yung Egyptian mo na landlord, M? Di mo na ako binalikan, nasa kalye ka na ba ng Dubai nakatira? Charing. At saka ipamalitan nyo naman yung show. Charing. Ay, thank you sa ating mga likers. Correct. And yung mga nagko-comment sa aming mga post sa Facebook, maraming salamat. Ang Yeah. pinakamataas natin na engagement was yung episode with Dara. Correct. Oo. And syempre tuloy-tuloy lang ang pakikinig ni Levi. Saan man siya nasa mundo, di ba? Correct. At saka kung meron tayong mga bagong listeners, pakilala tayo ulit. Wow. Ako si Mel. And ako ulit si Jonah. Ayan, kami po ay wala lang, papansin lang kami. Bored kami, kaya kami may ganitong Hindi, show. actually, college pa lang, very much tandem na kami sa mga ganap na
hosting mga ganyang kineme. So, Correct. and forever dream namin magkaroon ng radio show na kaming dalawa yung host na as in baklaan talaga. Oo. And parang possible naman na i-mount namin ang sarili namin. Kaya, Oo, actually, hindi ko nga yun in-expect kasi parang, I remember I said, well, gawa na tayo ng podcast. Nagulat na lang ako, nagsiset na si Mel ng ano, okay, let's meet. correct. Gano'n na siya. So parang, May email na, may account na, ganyan. oo, ang bilis ni Mel. Nung sinabi ko kagad, ay okay, ready na siya. So I'm so happy na we are doing this and this is one of our stress reliever. And feeling ko, na-effect na rin itong nangyari sa akin dahil sa overwork. Kahit may mga pilay and all. Oo, eto. Inilalaban. Di ba nga, palaban pa din po. So ayan, maraming salamat sa Thank you so inyong much. patuloy na suporta. Sabay-sabay po tayong magpaputok. Kasi yan ang lagi naming goal dito sa Baxters, ang magpaputok at maputukan. Diba? Kaya kami laging bumabati ng Happy New Year. Correct. At tignan mo, naputukan tayo. Nangyari sa braso. Nabaril pala sa braso. Oo, sana nga maging okay na to kasi ayoko na maguto ng mga physical therapy or anything surgery. So pag-pray nyo na lang ako. Hassle yun. Oo. Ayan. So, bago saan pa tayo mapunta, mag-proceed na tayo sa ating Baklita. ang mga balitang bakla. Ayan, unang-una na nga ang ating sabihin ko sana ang ating friend. Hindi pala natin siya friend. Ito na nga si Bea Alonzo. Oo. Sinampulan. Si Christopher Min, si OG Diaz at ang kanilang mga co-host. Kinasuhan niya ng cyber libel. Ganyan. Ayan. Correct. Nabalitaan ko nga din to. Kasi di ba kung naaalala nyo, mga Bex, di ba puputok na putok ang issue ni Bea nung nag-break sila ni Dom. Parang na-postpone Break yung na wedding. ba? Hindi ko sure kung break Yun na. nga, I mean, yun yung Parang- issue kung nag-break ba talaga. Parang ang ay na-call off lang ang engagement. Oo, Hindi nga rin parang sure yun. Kung saan na kasi napunta yung O chikahan. parang nang dami ng panganganak nung chika. Oo, Nanganak true. din na di daw nagbabayad ng tax si Pati Bea. yun nadamay. So yung mga ganun. So I think, that triggered Bea to file a Oo. case against these Tapos, people. ang sinasabi, may kinasuhan pa siyang isa na hindi pinangalanan na someone na nagpanggap siya as a close friend of Bea pero in reality, parang hater or basher siya ni Bea na yun yung ginawang basis or source nila Christopher Min and ni OG Diaz. Ganyan. So parang siguro dun siya na najirits na bakit dyan kayo naniniwala. Parang Correct. ganyan. Oo. And syempre, may mga dumadaan po tayong fans habang nagsushoot po kami dito sa lobby. Dahil Gusto nilang mag-join. Dahil nga papansin kami, sa labas kami nag-shoot kung saan maraming dumalaan. Pero lang, kaya naman. Correct. Ayan. Syempre, we're hoping na magkaroon ng hustisya si Bea. I think naapektuhan na rin ang kanyang mental health kasi Correct. for all this time, since pumutok yung issue na yon, tahimik talaga si ate girl at wala True. talaga siyang kino-comment, wala nga siyang post or anything na cryptic message. Correct. So, feeling ko na puno na lang talaga si Ateng kasi sa dami ng bashers, Correct. sa dami ng bubuli sa kanya online. Kasi may mga nagsasabi na ang tanda-tanda mo na nga, may mga ganyang kapahay mo pang ikasal, ang taas-taas ng standards Oo, mo. kaya may mga sinasabi pa na Ikaw ang problema talaga sa mga relasyon. Oo, kaya walang tumatagal, mga ganong Correct. kaneme. Kaya, guys, ang bully nyo, char. Di ba? So parang hindi nakakatulong sa kanya yon. So I think that's one of the reason, maybe, kung bakit siya nag-file ng case. Nakaka-lurks lang na medyo si Christopher Min medyo ginagaslight pa niya si Bea. Oo. Parang sinabi niya na na public figure kayo, parang wag kayong balat sibuyas. Pero kasi iba naman yung pagiging balat sibuyas sa pagpapahalat ng hindi totoong mga chika and all. Diba? Mm-mm. Ganyan. Parang sinabi pa ni Christopher Min na see you in court. We'll see you in court. Parang ganyan. Eh, di see you in court talaga. Dahil, Correct. at saka sinabi din naman niya na, syempre tagal na din naman ni Christopher Min at ni OG Diaz sa Industry. industry. Hindi naman ito ang unang beses na makakasuhan sila ng libel. And sinabi naman niya na kakambal nga nung profesyon nila or nung work nila yung mga ganyan kineme. Kaya lang kasi 2024 na, parang andali ng to research and fact check kung totoo ba yung chismis, ganyan. Tsaka bakit din na lang nila in-interview si Bea?
try na lang nila. Kung hindi man kaya ni Bea mag-open up, wag na lang sila sigurong mag-imbento. Parang siguro na before nila i-chika, nag-disclaimer sila na, hindi po namin sure kung totoo ito, pero ito po yung nabalitaan namin. Yung ganon. Si Yung, Mama Ogs naman, sinabi naman niya na ano, parang wala naman siyang masyadong negative reaction about this. Parang sinasabi niya lang, ang last statement niya na nabasa ko is, hinihintay niya pa na ma-serve sa kanya yung papers to know talaga the extent of the case. And parang sinabi niya doon na, like what they said many times sa ano nila, sa show nila na ang gusto niyang end game pa din is si Bea and si Dom. Parang ganun. Well, Ganun. sana nga kasi I think they're okay naman talaga. Sana. Yan. Ito, move on na tayo. Ito, Colombia ang labanan. Oo, ang chika naman nito mga Baxters, naalala nyo ba yung issue ni Vong Navarro? Nung parang- nabugi siya. Yung nabugi siya kasi napagbintangan siyang nang rape daw siya. Mhm. So ngayon, meron na po tayong conclusion. Ito ang conclusion, Keneso. Ano yun? Anong tawag dun sa... Ruling. Hindi, may tawag dun sa Sentensya. sa sentensya nung dalawa, si Cedric Lee at si Denise Cornejo. At meron pang dalawa. Reclusion perpetua, Correct. ayan. Habang buhay na Oo, pagkakakulong. so wala na daw pong chance na na tawag nito, walang bail or anything Kinancel of some yung sort. bail. So, ongoing na po ang pagpapakulong sa kanila or nakulong na ba Nakakakulong sila? na sila. Nakakulong na sila. Ayan, parang meron din akong napanood na yung lolo daw ni Denise nagbigay pa ng statement na they're still hoping na maayos pa to. Yeah, I think they can still file for a motion for reconsideration or whatever, petition or whatever, ganyan. Pero, as Meron of... na kasing mga evidence na lumabas na yung mga text message na nag-text si Denise kay Cedric, Aha. ganyan na pumunta ka dito sa condo, mga ganon. Tapos yung usapan nila about the 300,000. Parang for me, ang kachipan mo sis. Parang for 300K talaga, yan lang ang gusto mong makuha for setting him up. Kasi ang kwento naman po ng 300K is, di ba nabugbog si Vong? Tapos, nung hineld siya nung mga otoks, yung grupo ni na Cedric, ang nangyari naman nun is, sabi nila kay Vong ay, hindi ka namin papakawalan kung hindi mo kami bibigyan ng 300K. So, nagbayad pa siya ng 300K extortion. para lang ma-release siya. So, imagine yung kachipan. So, if, actually 10 years in the making itong kaso na to. Oo, kasi since 2014 pa po ito. January 2014 yung nangyari yung condo incident niya na parang pinapunta ni Denise si Vong, ganyan. Tapos, claim ni Denise na ni-rape siya ni Vong and pinapunta niya sila Cedric. Ganyan yung Boogie Wonderland na ganyan. Parang for me, napaka-confident lang ni Sisi na magsabi na So, justice ang served. nangyari, Kung ang ending naman ay siya ang talagang nagplano ng lahat. Nagkaso ng rape si Denise kay Vong. And then, nakulong si Vong noong 2022 September. Ganyan. Then, noong December 2022, nakapag-bail si Vong. So, nakalaya siya. Then, for 1 million. For 1 million niya. And then, in 2023, na-dismiss na yung case dahil nga sa inconsistencies dun sa stories ni Denise. So, wala nang kaso si Vong, absuelto na siya. Pero, meron din siyang sinampang kaso around the same time ng 2014 ng serious illegal detention at saka extortion. Na yun nga yung sinampa niya kay Cedric Lee, kay Denise, and yung two other people. Yeah. So, ayun ngayon, yun na nga ang sentensya, reclusion perpetua, and walang bail. Deserve. Go for it. And actually, nung promulgation, nung binasa yung sentence, ang nandun lang si Denise at saka yung isang lalaki. Wala si Cedric Lee doon. Ganyan. So, parang hinanap pa siya. Pero sumurrender naman siya agad. I think within the day or the next day, hindi ako masyado sure. So, I think nakakulong na sila lahat ngayon. Deserve nila yan. Pero, ayan, then of course, eto na nga, baka nabalitaan nyo or kung hindi nyo pa nababalitaan, lumabas na po ang third album ni Dua Lipa, which is The Radical Optimism, which concludes of 11 tracks. So, abang-abang na lang tayo kung magbubumito sa Billboard, and I think at the first day, it streamed 15 million.
on online stream. So congratulations, Dua. True. And of course, ang album niya is kung nauumay na po kayo. Kung may kinauumayan kayong album, pumunta kayo kay Dua. True. And ano, I love it. I I love the love it album. also kasi si Dua kasi is parang nag-transition siya to dance pop diva. Correct. Kasi marami din, ito na naman, may mga bully and bashers din si Dua Lipa True. na bobonik siya mag-dance-dance. Pinag-ano kasi, di ba, nagkailaw ka. Oh my God, thank you po sa mga asok fees na nagbabayad dito sa condo. ayan, ang sinasabi ko po ay, si Dua ay na-judge at na-bash before dahil nga sa kanyang dancing Oo, yung skills. gano'n. Oo. Yung nilagay siya sa sa sharpener. Sorry, Bex. Oo, Yung nilagay siya sa sharpener na sumasayo siya gano'n. correct. So, ang ano naman doon is, ang maganda naman kay Dua is hindi dinibdib niya in a good way yung mga bashing na yun. Though I think naapektuhan din talaga siya. So, what she did is she trained hard para matuto Correct. talaga siyang mag-dance. And whatever she have right now, she deserve it. Correct. So, for me, for this album, I think this is more of new beginning. Kasi nga, ang dami nangyari sa kanya. Tsaka on how to move on being optimistic with everything. Correct. So, yun yung yun yung parang... For me, it was an easy listen. Easy listen. Oo. Basta, hindi siya, it wasn't, parang hindi masyado effort pakinggan. Oo. In a good way, Yung Oo. parang, na-enjoy ko lang siya. My favorite song so far is, French Exit. Ganyan. Ako ang favorite ko yung An End of an Era, Anything for Love, Forever Falling. Lahat Syempre, po, favorite niya. Tsaka syempre yung Houdini and Training Season. And Oo. syempre, the newest track that was released before the release of album is Illusion. So, ayan. In fairness naman kay Ate Girl talagang pinag-iisipan Correct. niya lahat ng music video, Tsaka lahat ng kanta niya. sana gawin niya yung ginawa niya sa Future Nostalgia na lahat ng songs na i-release na isa-isa, yung parang lahat nabigyan ng moment. Correct. Yun ang kinaganda kay Dua kasi I think she's doing that. Yung Oo. meron talagang moment lahat ng songs niya. And she's very creative. Correct. Basta napaka-unique talaga ni Ate. I'm so proud of her. Tsaka pag nagsusulat siya ng lyrics niya, hindi siya yung pahirapan na i-decipher ko pa. Anong ibig Correct. sabihin nito? Yung alam mo, very easy listening nga talaga siya na For me, makaka-relate ka. she is the share of this generation. Yes, talaga. she is. Even the fashion sense, it's correct. giving share. Mhm. Ayan. Pero sana mag-explore pa siya. Not that not that I find her boring. Pero kasi parang may model kasi si Sis, chameleon siya. So kaya niya mag-explore ng iba-ibang klaseng style ng fashion. So sana i-push lang ng i-push. Excited go, ako sa sis. sa anong look niya sa Met Gala kasi for sure nandun siya and it's gonna be tomorrow as of we're recording this. Oo, and syempre, si J-Lo ang isa sa mga kineso niyan. Charis, go J-Lo. Si Naisingit Aten. ko lang, oo. Go. Ayan, congratulations, Dua. True. And more to come sa pagbabalik ng Dexters. And we're back. Bex. Yan. Yes, we're back. Syempre, ang ganda na ng ilaw namin. Oo, true. Ayan, so ang pag-uusapan natin this week ay ang bullying And bashing. and bashing. Yan. Unfortunately, Ito na naman tayo. pinagdaanan namin siya parehas Correct. ng aming mga kabataan. And actually, hindi lang nung kabataan. Even, nung grown up na ako, talagang napagdaanan ko talaga siya. It's a different kind of bullying. Basta, iba-iba kasi siya mula bata hanggang paglaki. Correct. So, hindi, ang hirap. So, ano bang bullying? Ang bullying is yung you're giving derogatory remarks to someone na hindi naman valid. Alam mo yun? Not necessarily derogatory lang eh. Basta yung parang ikaw yung bunot always. Oo, hindi. Tsaka, basta anything negative na Oo. pwede mong masabi sa tao. It can, kasi, bullying comes in different forms. Pwedeng Oo. physical, pwedeng verbal, Mhm. and psychological. Yun yung mahirap, yung mga gaslighting, yung mga manipulation, mga ganyan. And recently, ang cyberbullying, which is yun na nga yung bashing. Oo, cyberbullying. And of course,
it could also affect, halimbawa, pag racist yung tao, Ah, that could also, bigot, mga bigot. Yung masyadong one-sided, yung yeah, masyadong purist sa mga ano nila, sa mga beliefs, ganyan. correct. Ang dami-dami. Sexual identity Yeah. is Oo, part of ano, it. yung status mo sa society, kung mayaman ka ba, mahirap O ka, pag mahirap ka, ganyan. mabubuli ka. Uy, may mga mayayaman din may nabubuli minsan. O may mga mayayaman na mahirap talaga. Charo. Yung Ang maraming syempre, ang jutang pinaka-main talaga na target ng bullying, yung appearance. Oo, syempre. Kasi Ganyan. lahat naman ng bagay ay fisikalan. Oo, correct. So Andyan kung, yung mga baboy, ay yung mga kalabaw, mga so kung ganyan. jubilin ka, ikaw talagang number one na ibubuli na parang, why you're wearing this outfit that doesn't Oo. look good on you, yung mga ganon. Ay, Or anong pag maitim experiences mo ka, with ganon. bullying? Kailan? Sino mga bullies mo? Ganyan. May God, isa-isahin ko dito. Char. Number one. Charing. Number one, Listahan ng Boise. nagngangalang. Charot. Ayun, siguro nung high school ako, ay elementary high school, ewan ko kung naging familiar kayo mga Baxter sa, ano ba to, yung teleserye na ang title ay Kirara. Natandaan mo ba to? Yeah. Si Kirara po ay isang Aita. So, talagang majitema si ate, tapos Curly hair. curly hair. Eh, ako talaga ang description nun, kasi maitim ako that time. Kulot yung hereret ko. Tapos, may ito yung isang instance magugulat kayo, teacher pa ito. Oh my Kasi God. officer ako sa parang class officer. So, Aha. syempre, ikaw yung madalas na uutusan, pumunta sa kabilang section, dalin mo yung ganitong folder. Ganyan yan, yung elementary Correct, days. correct. So, nautusan akong gumora dito sa class ni Sir. Diyos ko, mati ko pa mabanggit yung pangalan niya kasi tandang-tanda ako. Sa class ni Sir, teaching grade 6 students. Mhm. Tapos ako that time was grade 4, grade 5. So, inutusan ako na magdala ng folder dun sa class niya. So, dinala ko naman. So, syempre, katok ako. Tapos dinala ko yung folder. Tapos ang entra niya, guys, si Kirara. Tama ba yun? Teacher ka pa. Tapos after nun, medyo krayol-krayola pa ako. So, I think that already stem yung insecurities, low self-esteem. Kasi parang feel mo, sobrang pangit mo talaga. Kasi napahiya ka eh. Hindi, at saka kasi coming from someone of authority, parang you're giving yung mga people below you, o yung mga estudyante, kasi teacher siya, di ba? Mm-mm. Parang binibigyan mo ng karapatan yung mga estudyante mo na gawin yung ginawa sa'yo. Kasi pinakita mo sa kanila eh. Oo. Di ba? Yung parang you are cultivating an environment of bullies. Tapos yung pagkakasabi niya na, Ano ba yung mga sinasabi? mag-hello tayo kay Kirara, ganyan. Siyempre, nagtawanan yung mga estudyante. Siyempre, parang pahiyang-pahiya naman Correct. ako noon. Kasi buong klase yun. Eh, sa isang class, consists of 45 Oo, correct. to 50 per room or Ayun, less. ayun na nga. Tsaka syempre, tatatak na dun sa mga bata yung, ay si Kirara, kahit hindi na dun sa classroom, pag makikita ka somewhere else, di ba? Tapos, another instance was in high school. Pagiging maitim na naman talaga to eh. Kasi we have swimming class. So, I think this is one of the reason why I hate swimming. Aha. Kasi na-judge din ako dyan eh. Kasi that time, I really tried nung high school na ma-learn yung swimming. Kasi tuturuan naman talaga kami sa school. Aha. Meron talagang teacher na they will teach you the basics, ganyan. So, ang ending, parang narinig ko lang. Parang ang sabi, naku, pag yan si Jonah nag-swimming, iitim yung pool. Oh my God. Yung mga ganon, kasi yung singit niya maitim, yung ano niya maitim, ganyan. So, maapektuhan yung pool, mga ganon. So, I think that's the reason sa mga fanatics namin mga listeners talaga ng Mga Baxters, Baxters. na-chika ko naman nung college, nag-skip talaga ako ng Oo, swimming. ng swimming class because I don't like it. Like, Mhm. Parang nagkaroon ka bigla ng skin allergy. nagkaroon ako bigla ng skin allergy. na wala naman talaga. Oo, nag-special class ako kasi I'm not comfortable with my skin. Kasi Aha, diba swimming, True. you're supposed to wear swimsuit. At saka lang tayo nun eh, second year college. So, very very early on pa nung pagkakaalis mo dun sa Oo. environment na yun. Oo. So, At saka hindi madali kasing i-workout ang insecurities. It takes talaga a lot of time before yes, you. and I'm so happy that Pudra was very supportive na wag ako talaga mag-swimming. Correct. Kasi sabi niya, kung hindi ka komportable, di bayaran natin yung school. Magkano ba yung So parang, ang sabi niya, mag-take ka na ng special class, which buti na lang meron at dance class ito. At saka yung mga kaklase mo doon ay sila Rogue. Na ayaw Uy, din wag mo na mga mag-swim. narigbak mo naman si Ro. Hindi sinabi, alam naman natin yun. Tsaka si Sarah ata, ang alam Oo, ko. oo.
So, ayun, I'm really happy na supportive si Pudra. So, Uy, pero na-surpass ko naman yun. struggle yung swimming class namin nung college kasi 7 a.m. Oo. Ano mo yung minsan papasok ka na, maliligo pa ba ako? Ay, pagdating ko sa school, Naliligo magsuswimming. ka Eh, minsan din. paano pag wala yung propeta? Tsaka chika ko lang kasi sa university noon, apakataas po ng swimming Oo, nasa pool. fifth floor Nasa yung 6th pool. ba or Fifth. 5th floor. So, effort talaga. Umagang-umaga pa lang pagoda ka na. True. Ako naman, ang experience ko naman with bullying is, bata pa lang kasi ako malambot na talaga. Mm. So, Evident na. oo, evident na. Pero syempre kasi, pag bata ka, parang you're still questioning things. Lalo na inaasar ka nila. So, you don't know if tama ba to? Tama ba na this is how I feel or this is how I move or ganito yung demeanor ko. Mm. Eh, kaya lang kasi ganito ako. So, andyan yung mga microaggressions. Yung hindi in your face, yun yung na-experience ko sa school. Yung microaggressions na hindi in your face, hindi ako, kasi medyo brainy tayo. Parang, hindi naman number one, pero laging nasa top ng class. So parang, yun like nung nabanggit ko in a previous episodes, kasi pag Bex ka, kailangan magpatunay ka. Yung kailangan galingan mo para walang masabi sa'yo. Pero hindi pa din naiiwasan talaga yung mga pagilid na bakla, mga ganyan. O kaya, hindi ko makalimutan yung, ang dami kong experience na ganito. Yung, for example, may kumpol ng mga lalaki. Hindi lang to sa school, even outside. Yung maglalakad ka lang, dadaan ka lang, bibili ka sa tindahan. Tapos pagdaan mo, sabay-sabay silang, ay, yung ganon. Yung parang, ba? Ngayon lang ba kayo nakakita ng kumekemot na nakikisor? Correct. Ayan. Tapos nung high school naman, ganun din dahil din sa sexuality, dahil sa pagiging, naalala ko meron kami nung anong tawag ng CAT? So, di ba platoon? May CAT din ako. Di ba platoon yan? Tapos, medyo late ako dun sa call nung platoon leader namin. So, nasa likod ako. Tapos, majority din sa platoon namin, member sila ng science club. Ako hindi. Tapos, parang meron silang trip to a museum or whatever, ganyan. Tapos, nasa likod ako, hindi siguro ako napansin ng platoon leader. Tinatanong sila isa-isa kung join sila or hindi, ganyan. Tapos, sanabi nung yung si Mel, kasama ba yun o hindi? Sabi nung isa, ay hindi yun kasama, bawal yung mga bading doon. Parang ganon. Hindi niya alam na doon ako sa likod. Sabi ko, hindi po ako sasama. Tapos lahat sila tumingin sa akin, na-shock sila, tapos nagbulungan sila, yung iba tumatawa. Na parang, what's the point? So, alam mo yung parang, medyo masakit siya na, ganito pala ako pag-usapan pag wala ako. Correct. Yung ganon. Oo. Yung ganyan. Diba? It's just really hard pag nabubuli ka. True. And another factor is, it can happen anywhere. True. So, kung yung kanina, yung kinikwento ko is, puro school lang ito, ay pati sa work, nangyayari din siya. Sa work. Yung sa akin naman, sa mga fanatics namin dyan, alam niyo naman na yung issue ko. Pero chika ko na lang din sa mga bago nating listeners. So, yung related sa work na bullying, hindi ko na papahabain. Very short lang yung chika ko. Ako magpapahaba. Kasi ang eksena nun, parang, kumbaga, parang may mga bagay kasi sa office na ang dami-dami nilang sinasabing negativities. Tapos, parang basta nagrereklamo na sila sa workload and everything. So, ako kasi sira ulo. Sabi ko, bakit ba hindi sila nagsi-step up para magsalita? Wala kasi for me, ang practice kasi sa workplace namin is to speak up. And they're very open naman. Actually, mabait ang company namin. So, ako, nag-speak up. Kaya lang ako yung napasama. Tapos naging na siya, parang naging branch na siya ng other factors. Like, dumami na yung mga chika about me na hindi maganda. Like, parang naging negative sa kanila yung ginawa kong pag-speak up. Na to the point na nasiraan na ako sa ibang tao, tapos ang dami na nilang sinabi na kung ano-ano. Na ang hirap pumasok kasi parang feel mo, pagkakaisahan ako. Tapos dumating sa point na na-isolate ako, yung nakasalubong mo sila na dati nag-hello kayo. Ngayon hindi na. Yung mga ganon. Kasi nga,
parang ina-isolate ka talaga nila and it's hard. And another factor that has been hard is yung naging mabait ka sa tao na concern ka dahil siya na yung parang nane-next in line sa situation ko. Correct. Tapos ang ending, pinagsabi niya pa sa iba na sinabi ko sa kanya, yung mga ganon, nakakaloka. So, nag-ano na siya, nag-adapt, hanggang sa naging pangit na yung work environment for me. Correct. And it really deteriorate my mental health and my well-being after Actually, meron kang isang bully na gigil ako hanggang ngayon. that. Ay, wait, nung college to, naalala niyo ba Di- si Shrek? Ano na, di ba nasa ano ka na neto? Nasa network ka na neto? Oo, pero naalala niyo ba mga Baxter ang Shrek na movie cartoon? Correct. Tapos yung josawa niyang si Fiona. Oo, si Princess So, Fiona. na-call out po akong Fiona nung taong ito. Ang masakit dun kasi, nasa ibang setting na kayo, pero it's someone na you know from, di ba? Actually, hindi ko Friend na nga, natin siya nung college, Oo. tapos siya pa yung magaganon sa'yo. na parang hinatak ka nga namin para tumaas grades mo sa film kasi kami yung kabog na team eh. Sorry oh. Ayaw na lang mag-talk. Paano ba Or if you're nalaman niya? listening, mag-guilty ka, sira ulo ko. Paano nga ba nangyari yun? Paano niya, sino ba yung nagsabi na, I mean, hindi ko na matandaan actually yung story kung paano niya ako nasabihan na Fiona. Alam mo ako yung nakakatanda. Kasi alam mo, wala ako dun ha. Oo. Ganito kasi ako. If someone I know na kinentuhan mo ko na binuli ako ni ganito or sinabihan ako ni ganito, hindi ko makakalimutan yun. Minsan kahit bati na sila nung kaaway niya, ako galit pa rin ako. Kaya nga ngayon, pag nakikita ko siya sa FB ko or sa story sa na titrigger Na-endear na ako. siya. Oo. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nasabihan na Fiona. Hindi kanya direct sinabi. Oh. Parang ang kwento mo, padating ka, tapos sinabi niya dun sa kasama niya, uy, andyan na si Princess Fiona. Ay, oo, okay, gets, okay. Tapos alam niyo po kasi meron akong tendency na binubura ko na sa memory ko pag pangit. Like for example, wala akong masyadong matandaan sa elementary high school kasi I was bullied so hard. Mhm. Na ang tingin ko talaga sa sarili ko, ang pangit-pangit ko. Na ang dami ko sinabi sa tatay ko na before ako mag-college pa, gusto ko magpa-braces, gusto ko magpa-ganito. Kasi nga, gusto ko magpa-derma. Kasi dami kong pimple nun. As in, talagang si Pudra, tinulungan niya ako sa lahat ng gusto kong mangyari. Kasi sabi ko, wala namang reporter na ganito itsura ng ngipin. Sinabi ko talaga. Kasi naging issue din yun. Ay, Day, na-call out din akong Melay. Dahil sa ngipin ko. O, diba? Ang dami, diba? Pero Bella is so iconic. So if siguro pag ako sasabihan ng Mela, I would take it as a compliment. Oo. Pero hindi, pero kasi alam mo, ayan. Kiray, natawag din akong Kiray. This is another Oo. another thing na I wanna talk about. Bakit nyo ginagamit na insult yung Kiray, si Kirara, si Princess Fiona? 'Di ba? Bakit masama ba maging sila? Ibig sabihin you're insinuating na pangit sila. Ganun. O kaya yung term na bakla, bakit masama bang mga bakla? It's not about actually, it's not about the word. It's about the context. It's about the intent. It's about how you say it. Kasi like you can say na for example, yung bakla, uy bakla, kain na tayo. O kaya, uy bakla, tara, alam mo yung friendly, yung may context or may tono na you're just using it for term of endearment, ganyan. Bakla, Pero, let's go. oo, bakla, tara na, ganyan. Pero pag, oy, bakla. Oo, di bakla kaya, ka ba? oy, bawal dito bakla. Oo, Yung ganon. Ganon din. So, parang, kahit anong word pa yan, or pag sinabihan ka ng katulong, mukha kang katulong, bakit masama bang maging katulong? Oo. Uy, Diba? ang Pero pagiging kasi, katulong po. you're using it, the way you say it, alam mo yun. So, ano tayo? Be more creative. Think of something else. Oo. Don't be basic. Oo, tsaka tigil-tigilan nyo na nga yung pagiging negative nyo. Perfect ba kayo? Parang tingin muna kayo sa salamin bago kayo mag-keme-keme ng ibang tao, ha? Hindi, tsaka hindi din naman tayo magmamalinis na. Ginagawa din naman. Oo naman, pero hindi naman kasi tayo yung parang to the point na nakasira na tayo ng mental health ng tao. Taro. Kasi hindi naman natin kilala eh. Yung Taro. inaano natin eh. And at saka alam mo, guilty din ako dito na why we do it a lot. Specifically tayong dalawa. Lagi namin sinasabi nung college, bakit? Ganun naman ginagawa nila sa atin. Ba't di natin pwedeng gawin? Alam mo yun? Kasi we're both
Bullied. victims of Oo. bullying. So, may ganung mindset. Kaya lahat na lang pinagtatawanan namin ni Mel noon Oo, pa. taro. Kaya katawa lang kami ng tawa lang. Pero hindi namin siya ibubulgar ng ano. Na parang, huy, tignan mo si ano. Hindi Oo. kami ganun. I mean, yung mga ano namin, comments namin ni Mel is umiikot lang sa aming dalawa. At saka funny, yung hindi offensive. Like, for example, yung mga yung mga nursing students sa CEU. Oo, the graduates. The graduates. Kasi Ganun meron pa. silang patong na parang pink Toga. na toga na gano'n. So pag sabay-sabay silang lalakan, bubulungan kami, the graduates. Correct. Mga ganun lang, very ano lang, very basic, very Yeah. childish. Correct. Kung baga. Diba? So, diba, ang grabe yung bullying talaga. And then, ano naman yung online bashing? Before tayo mag-online bashing, I would just also wanna touch on na your family can also be your Ay, bullies. oo. Sorry na kalimutan. Oo. Pero totoo yun. Family din. Kasi ako na-experience ko din yan. Yung kuya Experience ko, ko. I grew up kasi with my brother and another cousin na older, na kuya din, na nasa US na ngayon. Silang dalawa talaga yung tormentors. Silang dalawa talaga yung tormentors ko na. Kasi silang dalawa yung straight, malikot, maganyan. Ako yung malambot. So, ako lagi yung target ng pang-aasar, like, tutuksuhin ka sa girl, alam naman nilang ways, mga ganyan. So, sometimes it really got to me. Meron pang point na, ilang beses na akong, kuya ko, nabuhusan ako ng beer, Totoo ba? nabuhusan ako ng tubig, nabuhusan ako ng milk. Iba-ibang incidents. Because Gigil siya sa akin dahil vex ako. Parang ayaw niya nabektas ka. ayaw niya nabektas ako. Oh Kasi my feeling ko God. din dahil hindi ko alam, hindi namin napag-usapan kasi. Pero matatanda naman na kami, parang ako naman wala na akong issue doon. Ako kwento ko na lang for the sake of the conversation. Parang feeling ko kasi baka napagtatawanan din siya ng mga friends niya baka nabubully din siya ng friends niya nung time na yon kasi meron siyang kapatid na Bex na, ano magagawa ko? This is me. Yeah, you cannot change it. So, ayun. Actually, ako naman, yung experience naman speaking of with the family is, lagi lang ako nasasabihan na ang jubi ko. Na parang, pag every time na nakikita nila ako, parang tumaba ka, parang ganito ka. Parang alam mo yun, yung parang gumamit ka ng ganito para pumuti ka, yung mga ganon. Parang, girl. Unsolicited advice. Parang, girl. Parang for me. May pangkain po kasi ako. Kayo po parang wala na po kayong nakakain. Charing. Parang gusto ko nga sabihin, kayo, sana bilhin nyo muna yung mga gamit nyo pansarili kasi nangyayari, nihiram nyo lahat ng gamit namin. Charing, yung ganon. O kaya ang kinis nga ng fest mo, ang gaspang naman ang ugali mo. Oo, diba? Charing, galing. Pero yun, kaya ako talaga, parang Bex din to na, Bex story na, kailangan lagi ako may patunayan. Kasi ang pangit ko na nga, tapos baka pangit pa yung grades ko, wala na akong ma-show off. So, growing up, talagang kinakareer ko na lagi akong top of the class, lagi akong achiever, lagi Career. akong may activity, para hindi ako na pangit lang ako, yung ganun. Actually, nung college tayo, kaya sobrang, may mga people din talaga na hindi tayo bet. Kasi, feeling nila, masyado nating kinakareer or kinakabog. Pero kasi ganun, Pero nasa kasi ganung mindset kami. I mean, yun din kasi yung asanayan ko growing Ako up din na parang, nandun ako sa living up to the standards ng parentals. Kasi Naku, lalo na si yung nanay Papa, ko, oh my God. ito lang dapat ang pinakamababa mo, ito lang dapat ang grade mo, hindi ka pwedeng magkaroon ng 75 or ganito. Kung sa college, hanggang 2.5 ka lang or hanggang 2, ayun na yung pinakamabait ni Podra. Kasi naintindihan niya na mahirap yung pero ayaw niya talaga ng 3 or anything pababa. Ako naman yung nanay ko. Kamusta yung yung presentation nyo? Kerry, nasabihan kami ng prof namin ng Bravo. Sabi niya, bakit hindi alpha? May nagsasabi ba ng alpha, ma? Yun totoo. Pero hindi dahil, Naalala ko yan. Oo, di ba? Hindi dahil sa yun parang gusto niya lang talaga, kinakarit ko yung mga, yung mga Tsaka, ganun. very supportive yung tatay ko. Sa pag sinabi ko, kailangan ko po ng 10K pang ambag sa ganito. Give. Pero yung nanay ko din. Oo. So, wala naman akong masasabi talaga. Correct. Love you, mother. Love you, Pudra. Kaya ganun kami kakarir. Kasi, yung parents din namin, push din na gawin din namin yung best namin. Correct. Hindi, at saka kagaling ka kasi tayo doon sa mindset na para hindi na tayo mabully, gagalingan na lang na. Oo. Yun na lang yung panlaban. Ayan, ito, gora naman tayo online. Okay. Ikaw ba, have you experienced being bashed or bullied online?
Parang hindi pa naman ako Ako din. sigurong... Hindi naman kasi tayo ganun ka. Hindi naman, pati pa kami ka-popular. Pero Oo. feeling namin itong Bexter mababash to anytime soon. At saka- Pero Pero okay meron, lang nga sa akin. Like I said sa mga previous episodes, i-bash Oo. niyo po kami ng i-bash. Kasi yan ay ikakasikat namin. pero sa Twitter, meron akong mga nababasa na parinig. Ganyan. Pero kasi... Meron ba magpaparig sa'yo? Pero hindi yun dead man kasi parang wala naman yung name ko doon at saka okay go at least you're paying attention doon. At saka sa TikTok actually may nakakatawa kasi 'di ba nagda-drag ako sa TikTok. Mm. Pag sa mga ganun, hindi ko masyado tinitake personally. Pag may comment sa makeup, Oo. ganyan sa look. May naalala ko may nag-comment recently siguro mga 2 months ago. Sabi niya, kamukha ka daw si Vice Ganda pero may sakit. Gago. Tapos, ang bala kong gawin, kasi hindi ako everyday every other week siguro ako mag-drag ganyan. Ang sabi ko, sa next drag ko nga, magsusot ako ng blood na wig na gano'n. Tapos, magsasakit-sakitan ako. Yung maglalagay ako ng earphone dito. Saka, yung parang naka-oxygen ka gano'n. Para kunwari may sakit na Vice Ganda. Kaya lang, nung gagawin ko na siya, hindi ko na makita yung comment. Dinilit siguro. Kasi nireplyan ko yun. Ang nireply ko doon is, laugh emoji. Ganyan. Yun lang, ganun na. Parang dead ma. Oo, yung mga ganyan kasi deserve lang nila na hindi pinapansin. Kasi the more na pinapansin mo yung mga ganitong tao, the more na nagbinibigyan mo sila ng satisfaction na Correct. tama yung sinasabi nila. Kaya pag mga ganyan po na instance, just ignore. I know it's hard, but just ignore. At saka ako I'm a strong believer na na if online bully ka o online basher ka, it's more of a reflection of who you are, hindi dun sa tao na binubully mo. Ibig sabihin, hindi ka man lang mama mo. Tsare. Ibig sabihin, you have a terrible childhood. Or may Charot. pinagdadaanan ka or whatever. Or baka insecurity mo yon ganyan. Correct. So pag online, like, oh my God, sa Facebook, ang lala nung mga comment section, sa iba-ibang matters parang, oh my God, nag-iisip ba tong mga to? Oo, sobrang mga bubonics talaga. Parang, actually, ngayon, hindi naman recent, pero growing up, nung nagsimula yung Friendster, yung Facebook, yung Twitter, wala pang IG nun eh. Wala naman masyadong ganyan before. True. Parang, ang kasi dati, parang ang Facebook kasi before was like a diary. You're updating Correct. everybody what's happening to you. And then, everybody will just comment na reaction lang to what you just shared. Correct. Ngayon kasi iba ni, parang, may ang dami ng unsolicited advice, ang dami ng mga comments na hindi naman dapat nandun. Kasi, ang nega, yung mga, ewan ko, ngayon napakauso niya. Pero, lalo na yung yung, di ba nagtitrending ngayon yung aso ka? Yung makeup, yung Indian wedding, kineme, transition. May mga magpo-post ng ganun, tapos ang mga comment, 2/10, 3/10. Ikaw ba kaya mo ba yun? Oo nga, ang hirap kaya mag-content. Kaya ako hindi ko siya, may mga nag-message sa akin at saka may mga comment niya na gawin ko yun. Sabi ko, para i-bash lang? Mag-effort ako ng ilang oras gawin yung content, tapos i-bash lang. Wala kayo. AI na lang. Uso na ngayon yung AI eh. And to be honest, parang medyo sensitive kasi ako sa mga ganun. Parang medyo cultural, borderline cultural appropriation siya. So, I'm not saying it is, for me lang. I see it like that. So, hindi ko siya ginawa talaga. Okay. Ayan, syempre, tawag nito, marami pa tayong pagchichikahan. Pero sa pagbabalik ng Bexters. And we're Bex. We're Bex. Ayan, parang actually itong namin, next segment ay parang napahapyawan na namin dun sa previous segment about bullying. Ito kasi is how to deal with bullying. So, naumpisan ko naman kanina, sinabi ko na ignore na lang. Oo, number one factor is just ignore and walk away para hindi na lumaki yung issue. I know it's kind of annoying and it's hard, but let's be the bigger person. Yun na lang. Kahit na sila yung mali. Alam mo yun, tayo na lang yung umintindi. And syempre, sa mga... Naalala ko lang bigla lang pumasok sa isip ko. Si Joey De Leon na naman. Ngigigil ako, nakabasa mo ba to? Hindi pa. Ano na nangyari? Nag-birthday kasi si Miles Ocampo. Si Miles? Sa Itbulaga. Kasi di ba husos sa Itbulaga? Okay. If hindi nyo po alam, Miles kind of gained weight. Oo. Kasi nagkaroon siya ng sakit and then dahil dun sa medication Baka niya. PCOS din. Okay, go.
Hindi, something sa heart eh. Kawawa Kaya naman. nag-gain talaga siya ng weight because of the medication, ganyan. And then nag-birthday siya, ganyan, ganyan. And then nakalimutan ko na yung sinasabi ng ibang host. Nakalimutan yung context. Ang naalala ko lang sinabi ni Joey De Leon na parang yung age yata yun or whatever. Oh. Saan ko ang sabi ni Joey De Leon, pataba, ay pababa pala. Parang ganun. Na, ano ba? 2024 na, issue pa din yung, at saka alam mo naman na may sakit yung bata. Baka para paringgan mo pa ng, na mataba siya. Parang, ano ba? Very, unnecessary. Wala lang, naalala ko lang bigla. Oo, ayun. And then, yung mga ganyan tatao yan, bullying po yun. Yung mga hindi naman kailangan na hanash, Oo. hinahanash pa. Pero, I mean, it's obvious, ba't kailangan mo pa sabihin? pero at Diba? saka hindi kasi nakalagay dito, number one na how to deal with it is to tell, lalo na pag bata ka pa or bagets ka pa, tell someone older than you or an adult about the situation. Eh, paano kung yung adult katulad ni Joey De Leon? True. Na, very, utak, hindi ko alam. So, ayun, pag ganyan, confide na lang sa mas Oo, nakakatanda. Kasi sila yung mas nakakaintindi. And it's hard to keep it to yourself pag Correct. meron kang mga ganyang experience of bullying or online bashing. So, it's best na meron kang someone that you trust talaga to confide. Pero, also, another thing you can do is, parang, wag kang magpapadala doon sa bullying. Like, wag mong liliitan yung tingin mo sa sarili mo. I know it's hard. It's easier said than done. At lahat naman to eh. Lalo na if you're in the situation. Parang, taasan mo lang yung tayo mo and hindi nyo ako kaya. Parang ganong stance. Para lang, meron ka ng meron ka agad, nakashield agad yung sarili mo dun sa mga sasabihin sa'yo. Hold your head high. Ayan. And syempre, don't get physical. Correct. Wala po dapat pisikalan. Kung halimbawang narinig nyo na pinaparinggan ka, yun nga, walk away na lang kaysa Madampal ka. makanakit ka pa or whatnot. Pero alam mo, let me just share about the physical, no? I remember nung elementary, kasi nga madalas nga akong mabully. There's one time I came home na umiiyak ako, tapos sinabi ko kay Pudra, si Pudra gumora ng school. Muntik niya naman sapak yung classmate ko. Siya yung mananakit. Kasi feeling ko as a parent talaga, di lang talaga nila kaya na makita yung mga anak nila Correct. na nasasaktan, masugatan nga lang, stress na sila, so Aro. bullying pa kaya. So, ayun, mula naman nung pumunta si Pudra sa school, never na akong ginulo nung Pero nung to be honest nambully. naman, marami kasi gantong videos, lalo na ngayon online, sa TikTok, sa Twitter, sa YouTube, yung mga bullies na mga videos na binubully sila, tapos bigla nilang sasapakin, bubugbugin nila yung bully nila. Satisfying siya. Satisfying makita. Pero as much as possible, iwasan natin. Kasi Oo. at the end of the day, pag ikaw yung unang nagbuhat ng kamay, ikaw pa din lagi yung talo. Correct. And then, ako, I won't do this. Pero, another thing daw is to try to talk to the bully. But for me, I don't want to talk to the bully. Kasi ayoko lang na mag-start ng fire. Correct. Kasi if ever, that bully will just answer you sarcastically. Correct. And I don't think it will end well. Unless kung that bully is someone that you know is mature. But I don't think Correct. so. Kasi the fact Lalo na that pag mga they are a bata. bully, they're not mature. Tsaka usually kasi itong mga bully na to, they have their own insecurities, kaya nila nagagawa yun. I'm not trying to defend them or to like give them a leeway na bakit sila namubully. Pero ganun kasi usually yun eh. It's either may pamilya, may problema sila sa pamilya, ganyan. Pero that doesn't give you the right to bully. Ganyan. Pero Yeah. meron din talaga mga bullies na Diyos ko dahil dami ko na encounter na ganyan nung nag-aaral ako. Yung wala lang, yung trip lang nila. Tapos pag tinanong mo, ano bang problema mo? Wala, hindi ko tatawa lang, ganun. Pero if you can, parang try to get into the person. Why not? Pero if you don't think it's worth giving the try, kebs na lang. And of course, another factor is to practice confidence. Parang don't let it affect you. Parang just go as you are, and wag mo na basta yun lang, wag ka na talaga magpa-affect. That's how it is eh. Yung parang
to completely ignore them na parang as if they don't exist in your world. Correct. O kaya Para- lumaban ka verbally. Kung bina-verbal ka nila. Ako kasi Ano, medyo may pagkapalaban ako oo, dati. although ako hindi, parang talaga ako, more on doon ako sa art of deadma and sa sumbong. Mm-mm. Ayan. And then another factor is, Talk about it with oh, with a friend or pwedeng counselor sa school or someone older, someone your senior, ganyan. oo. Like the first advice, trust adults. Mga Oo. trusted adults. Doon tayo ko chumika. Pero another thing is, keep your true friends. Correct. Kasi- Very important yun. Importante yung meron kang support that surrounds you para hindi naman maapektuhan talaga yung mental health mo. Someone who can validate you. This is what saved who me believes in you. from nung elementary and high school kasi I've always had a barkada na alam mo yun, kasi pag meron kang kasamang iba parang hindi ka nila, I mean medyo iiwasan ka niya. Nagkaka ano lang talaga na most ng friends ko is girls. So pag may ayoko nagpi-PE na hiwalay ang boys and girls. Alam mo yung mga ganun or mga Oo. activities Ewan na, ko ba bakit ang daming hiwalay na factor pag boys and Diba? girls? Anyway. yung mga ganung eksena kasi naiiwan ako with the boys and doon ako usually na-victimize talaga. Kasi alam mo na wala yung group of friends mo doon. Not naman na pinagtatanggol ako ng friends ko or takot yung mga bully sa friends ko. Pero kasi if you are with a group of people, minsan didedmahin ka lang din talaga nila. Hindi ka nila papansinin or they won't attack you or whatever. Yeah, and speaking of friends, it's best that if you're a friend for a person that is being bullied, stand up for them if you Correct. can. Mhm. Like, if hindi mo naman kailangan makipag-away ng harap-harapan, pero just try to save them. Like, ano na lang, parang ipaiwas mo na lang yung friend mo sa situation. Or, parang ganon. Pwede din na for example, yung friend mo na bubuli and ayaw niya magsumbong or Ikaw ayaw na niya, magsumbong on baka, her behalf, baka mga ikaw yung ganon. pwedeng mag akyat nung sa nakakataas. Kung sino man. Correct, yung mga ganon. And if you are a student, or maybe if you're working, Aha. kung meron kayong mga groups that supports anti-bullying, then join those program. Correct. At saka like nung sa trans rights, kung walang ganun, baka kaya. At saka hindi, di ba sa mga HR, pwede mong ipa-HR pag binubuli ka. Actually, sa office naman, in fairness naman, they're very sensitive to that. So, if anything that you feel unsafe or you feel bullied, meron kaming dedicated hotline for that. Actually, ngayon ko lang nare-realize, nabully din pala ako nung nag-work na ako. And, kasi parang nung training period, para medyo kinareer ko. So, I guess yung trainer namin, medyo na build up niya ako ng bonggang-bongga dun sa team na sasalihan ko. Na when I got there, parang wala akong friend. Parang wala akong nakakausap or walang gusto makipag-friend sa akin. Maybe, I don't know, threatened sila kasi sobrang tight ng competition and hierarchy dun sa workplace na yun. Ayoko na lang sabihin kasi baka may nakikinig. Sabihin, Correct. feeling ako. Pero that's how I feel. Correct. Na kaya That's your God. din hindi ako masyado nagtagal doon sa place na yun kasi I didn't have friends lalo na nung pumasok kasi ako doon may kasama ako, naka-batch ko. Pero nagkasakit siya and wala siyang choice kundi to leave. So naiwan ako mag-isa. So it got harder for me. So that's why I left also. And buti nga yun and buti nga tayong dalawa parang kahit papaano we have a strong mental health. Oo. Hindi Totoo. ganoon ka. Paano kasi pag ang victims of bullying is yung mga taong may mental problems, may Dahil prone to Diba? suicidal attacks. So, ingat tayo, wag tayong lalo na pag matatanda na. Diyos ko naman natatanda na natin, wag na tayong mambubuli ng mga sa trabaho. Kung pwede Correct. lang. Be professional. True. Yun na Hindi, at lang. saka kasi hindi din ibig sabihin matanda na yung tao. Mentally, na siya, stable. May mga older, actually, mas prone nga sa depression yung mas matatanda kasi mas marami ka nang dinadalang problema, di ba? So, let's, be kind. Like what we always say at the end of the episode, be kind. Ganun. Correct. So, wala And be namang kind to bayad yourself yun. Oo, then. true. Not just to others, but to yourself.
Kasi if you are too hard on yourself, then you're not helping yourself at all. True. You're just making things worse. So, ano lang, be strong. I know, madali lang yan sabihin at True. mahirap gawin, pero yan ang tanging solusyon sa mga ganitong Correct. pagsubok sa buhay. Laban lang natin. Ayan. And syempre, marami pa tayong pagchichikahan sa pagbabalik ng Bexters! Bexters! We're back! True. And nandito na naman tayo sa segment kung saan nagsasuggest, nag-recommend at kung ano-ano pa tayo ng mga shows, music, and everything. So for this week tayo ay mag-watch movies. And for this week, same kami ni Bex na gustong i-recommend sa inyo, which is Baby Reindeer. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin nyo na po. Ano ba ang premise ng Baby Reindeer? Ito po is about a woman who stalks a simple guy. True. Dito sa Pero it goes beyond the stalking. No? Pinaka-premise lang yung stalking. Oo. Pero madaming na tackle na issues. Kaya like, kunyari, equality, abuse, Patriarchy. bullying, cyberbullying, nandun na din eh. Dating transgender. Oo, yun, yung part na din ng equality kasi parang hindi sila included na parang bakit hindi ba pwede makipag-date ang trans? Yung True. mga ganong eksena. So, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo nang It's on sinapakaganda. Netflix. Yan. Oo. Ito yung mga Tsaka, gusto kong ako series or din. film, yung close to reality. True, na true. something that I can relate to, na hindi ako Well, haggard it's intindihin. it's based on reality din kasi if you don't know, the lead actor of the series is also the one who created and wrote it, and siya din mismo talaga yung naka-experience nung nasa Baby Reindeer. Actually, kasi he's an aspiring stand-up comedian. Tapos parang dinevelop niya yung Baby Reindeer as a stage play. Pero hindi siya yung hindi siya yung typical stage play. Ang setting niya is parang one man lang siya. And kinukwento niya lang yung experience niya na. And then Netflix saw it kasi parang sumikat siya sa UK yung stage play. And nakita ng Netflix, then they offered to make it into a series. And yun, ginawa nilang show and siya din yung nagbida dun sa Correct. Yan. Ayan, panoorin nyo yan kasi Correct. maganda talaga. Tapos, Tsaka maiksi lang siya. Hindi siya, yun yung problema ko sa ibang mga series, medyo draggy. oo, ayoko kasi ng mahaba talaga. Oo. Bet ko yung mga ganitong series na 30 minutes lang, gano'n. Kaya hindi ako Per episode na 30 minutes entire. true. At saka 7 episodes lang yata siya. Tsaka yung mga k-drama na 1 hour 30 minutes per episode, tapos 16 episodes, oh my God, I cannot talaga. Ayoko na lang mag-comment. Dami ko napanood na ganyan. Salamat kay Unless Omi. maganda talaga yung kwento, ganyan. Pero, yun. Mas gusto ko yung mabilis lang. Ganyan. Correct. Ayan, at syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Ayan, ang ating word of the Bex this year. This episode ay since naging title natin to nung nakaraan and may mga nag-message sa akin and may nag-ask sa akin, ano yung frena? Ano yung frenang Serena? So, ang frena po is friend. Ganyan. Correct. Frenilyn, Frenimay, mga ganyan. Relate na relate sa episode na to kasi without friends, parang, we need friends for support. Lalo na kung Correct. kayo ay nabubuli. True friends, hindi yung mga peke. Oo. O, di ba? Ang fresh. Correct. Napaano ako eh. Napasandal ka ba, Bex? Nag-glitch si Akla eh. O, di ba? Di mo din kinaya, di ba? Parang starstruck. O, di ba? On the Sayang, spot. hindi nyo nakita. Alam mo, minsan lalagyan na rin namin ng camera yung Correct. likod para nakikita nyo yung mga kaganapan. Pero- Anyway, maraming... Ayan, wait lang. Explain ko lang din baka kasi isipin nila na ini-insinuate ko yung pagiging transgender sa pagiging Serena. Kaya po namin tinetilan yun na frena namin Serena kasi si Dara, she considered herself as a mermaid. Parang, di ba? Sobrang funny siya ni Ariel and she's always on the beach, ganyan. So, kaya, Oo. it's not to insinuate na trans people are mermaids, ganyan. Hindi. Tsaka meron din kasi yung factor na
when you're part of the LGBTQ, you're a mermaid. Taro. Kasi Totoo different naman yun. mermaid ka or unicorn, mga ganyan. Taro. Sabi nga ni Glock 9, ako'y isang sirena. Alam mo, Sir Glock 9, nagpa-interview ka na sa amin soon ha. Para tuloy-tuloy na tong pagiging sirena nating lahat. Charis! Correct. Anyway, Ayan. maganda yung story kasi nung tungkol dun sa sirena Correct. niya na song na it's dedicated to his son. Correct. Surely. Na sirena. So, it's very inspiring and we're hoping na makachika natin siya soon dito sa Baxters. True. McKinney, man. So, Ayan. yeah, thank you so much, guys, again, for another episode. Another masayang episode with Baxters. At sana meron kayong napulot and sana patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga Correct. susunod pang episode. Kung saan man kayo nakikinig, rate our podcast Oo. 5 stars and subscribe kayo sa YouTube ganyan. Kung saan actually mas marami pang nakikinig. Hindi naman. Hindi pala. Ano Sorry, yun? binabawi ko na. Pero meron talagang mga nanonood on YouTube and Facebook ganyan. Subscribe kayo, follow kayo ganyan. And Yes, and ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabash, no? Charot. And Kaya para sumikat kami, charot. if napansin nyo, wala kaming meltdown Jonas Brothers this episode. It's because magkakaroon na kami ng bagong parang mini episodes na which will be alternate sa main Baxter's episode. So instead of every other week, para magiging weekly na yung uploads ng Baxter's. Oo, para mas Pero hindi namin napapromise. Basta merong sulat or merong meron kaming sasagutin, gagawa namin ng episode. Ganyan. Yes. Ayan. So, marami tayong chances of winning na Correct. magkakasama. Kasi Pero, weekly na ito. And hopefully, yung mga iba nating followers and fanatics, kung meron nga, mag-participate kayo sure. sa bago naming endeavor na ito. Kaya kung meron kayong mga concerns or anything na machichika sa amin, we can keep you in anonymous. Pero, So, send lang kayo ng letters or message sa amin. And Correct. definitely mafe-feature po kayo without us telling who you are. and sana yung mga yung mga isisend yung questions or kwento or whatever, kayang makabuo ng isang episode para isang Pinahirapan mo pa, Hindi mag-share naman na kasi nga. baka Charis. mamaya ang problema naman is kaya namang solusyonan ng pero pwede naman siguro i-collect natin and then isang episode yung madaming maliliit. Oo. Basta anything under the sun, you don't have to be hard on yourself on what to ask. There's Yeah. no right or wrong questions. Send nyo lang sa, Send nyo lang sa amin. Baxter's Podcast or pwedeng personally sa amin if kilala nyo kami and we can keep you anonymous if you Ayan. don't want to be exposed. Thank you very much again for supporting us. True. Follow us on our social media accounts. Patuloy ang pag-like at pag-share para True. tuloy-tuloy ang ating lavarn. Pero at Baxter's Podcast, at Jonah with 4 A's, at RomelPaul620 and at Between.Jobs. Of course, i-follow nyo na rin po ang Mr. Bubu page sa Facebook and Mr. Bubu PH sa IG. Ayan, medyo pahinga lang po kami ngayon kasi ang dami nangyari sa akin. Nakita nyo naman. paano Hindi ko makapag-mix ng hawas. Oo, hindi tayo makakapagbenta. And then, ayun, upcoming na din ang mga bagay-bagay na niluluto ko pa. Kasi kaya lang naka-break pa eh. So, di ko pa ma-announce. Hindi pa, But hopefully hilaw pa. soon, hilaw pa. Ayan, yun lang. Thank you so much again. And konti na lang, weekend na. Laban lang. Laban lang. Always be kind. Always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.